Baka po puro arrears na naman yan, Master Jet. Ito po ang isang komento na ating natanggap doon po sa ating episode tungkol sa expanded GSIS MPL Flex na siyang bagong offer umano ng GSIS ngayong darating na buwan ng Mayo. Actually mga master, nagkakaroon lamang ng arrears sa loans kapag mayroon pong natupad sa tatlong kondisyon. Noong una, kapag wala talagang remittance. Ito ay kapag natanggal ka sa payroll, wala kang sahod, so walang remittance. O kaya ay may sahod ka pero hindi nagdeduct, no? O kaya ay mayroong deduction pero hindi talaga nag-remit si agency. Yun, siguradong may arrears. Pangalawa ay kapag kulang yung naging remittance, no? Yung dapat na amortization ng loan ay 5,000 pero yung nakadeduct ay 4,000 lang. So kulang. So in that case, mayroon kang arrears na 1,000. Kung kulang, may arrears. At pangatlo ay kapag nandyan po nakadeduct, nakaremit pero delay ang remittance. Hanggat hindi pa po nare-remit, may arrears pa po kayo, no? So kung delay yung remittance, mayroong arrears. Any of these three reasons, pwede ka makakaroon ng arrears sa loan account mo. Ngayon, kung alam mo na yung agency mo ay tapat na nagre-remit ng bawat deduction sa sahod mo, and alam mo na yung nakadeduct from your salary for the loan ay siya pong nandoon sa record mo sa GSIS Touch na dapat mo na monthly amortization, then wala kang dapat ipagtataka, wala kang dapat ipagpangamba pagdating sa arrears sa GSIS loans. Kasi nga, yung agency mo ay tapat na nagre-remit on time, no? Yung mga division offices o kaya ay mga implementing schools na hindi nagre-remit o kaya ay quarterly nagre-remit, yung mga empleyado nila, mga guro nila, yun ang dapat mangamba sa arrears kasi yung agency nila, yung office nila ay hindi nagre-remit on time, no? Kaya nagkakaroon ng arrears at hindi yung kasalanan ng GSIS, kasalanan yun ng mga opisina na hindi nagre-remit o kaya ay sobrang delay kung mag-remit. Ngayon, kung ako ay may utang sa GSIS, talagang hindi ako mangangamba kapag alam ko na yung division office ko ay on time pagdating sa remittance. Kasi kung magkakaroon man ng arrears sa loan account ko, alam ko na yun ay para sa current month lamang. Either mayroon pong 1 buwan na arrears sa account mo, posibleng yun po ay para sa current month. So kung ngayon mayroong 1 month arrears sa account mo, pwede na yun ay para sa buwan ng Desyembre at hindi pa sila nakapag-remit o kaya ay hindi pa na-post yung remittance for December kapag 1 buwan po. Kasi nga sa GSIS Touch, current month ay nagre-reflect bilang arrears. Pagdating ng January, makikita mo dumoble. 2 months na yung arrears kasi nga yung January is considered already as presented as arrears doon sa GSIS Touch pero wala yung interest kaya hindi ka dapat mangamba, hindi ka dapat ma-worry pagdating po doon. Ngayon kapag nakapag-remit na, mawawala naman yung arrears para sa buwan na yon. Madadagdagan lang kung bagong buwan na naman kasi nga current month ay reflected as arrears sa kasalukuyan. Pero ayon sa GSIS, babaguhin po yun nila, no? Mayroon na silang plano para baguhin yun na yung current month ay hindi na makikita as arrears. So kung faithful yung agency mo sa pag-remit, wala ka dapat na ikabahala, wala kang dapat talagang ikaka-stress pagdating sa arrears mo, no? Kung faithful yung agency mo. Kaya nga sila sabi natin na kung mayroon ka nakikita na arrears at hindi mo siya matrace kung saang buwan, ay i-refer mo muna sa agency mo, no? For me personally, I feel it as my own responsibility para sa sarili ko, no? Kasi nagdideduct yan sa sahod ko, so I have to make sure na talagang remitted yan doon sa GSIS. If I have to remind the people involved, the people in charge, then dapat kong gawin talaga to make sure na talagang remitted yon. Ngayon, kung sobrang delay, sobrang laki na, ilang buwan na yung nakikita ninyo na arrears dyan sa accounts ninyo, tapos nakikita po ninyo doon sa listahan ng mga remittances, may mga blankong mga buwan, pwede nyo i-refer muna sa agency. Kasi mahirap kung sisihin natin kaagad si GSIS, kung ano-ano yung mga sinasabi natin against ka GSIS, pero nung mag-trace tayo ng transaction, yung agency pala hindi pa nakapag-remit.
no? So talagang parang mali, no, yung ganun pong sistema. So uunahin natin doon sa agency natin kasi dapat muna nating ma-sure na talaga nakapag-remit sila bago tayo mag-CC doon kay GSIS. And if hindi po sila nakapag-remit, then it's not the fault of GSIS but the fault of the agency. So dapat na dahil palagi naman po naging issue itong arrears na ito, so it should be taken as parang big deal para sa mga agencies na dapat maging faithful sila sa pag-remit doon sa GSIS, PhilHealth, Pag-ibig on or before the 10th day of the following month, no? Yun ay deadline for GSIS and Pag-ibig. So dapat talaga hindi lalagpas sa pitsang yan yung remittance nila para hindi po mamomroblema itong kanilang mga kasamahan sa agency. So for me, kahit ano man po na loan offer yan ng GSIS, as long as kapag first amortization talagang nakapag-deduct na sila sa sahod ko, and if yung agency ko ay faithful talaga sa pagre-remit, wala po akong dapat na ikaproblema pagdating sa usapin ng arrears sa loans.